ganito, hindi nakakagulat kung lumabas ang pangalan ng ikalawang Pangulo sa mabanggit sa confirmation of charges ng kanyang ama. Nako po, matindi ho ito. Sara Sayad Lustay Duterte, kasangkot din ni Digong dito ho sa kasong Crimes Against Humanity. Sara Sayad Lustay Duterte kukunin din ng ICC upang ikulong diyan ho sa Dahig, Netherlands. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, ito ho, at mainit-init pa itong inaabangan ng lahat. Sa wakas, ngayon pong araw na ito ay gaganapin ang confirmation ng charges dito po sa kaso na kinakaharap ni Digong Duterte diyan ho sa Dahig, Netherlands. Ngayong araw po na ito, mga kaibigan, tumulak na po diyan ang mga abogado ni Digong at siyempre itong mga testigo, mga kaanak na biktima ni Digong Duterte dito po sa kasong Crimes Against Humanity. Bagamat po ang inaabangan ngayon ng lahat, itong Sara kasangkot ni Digong, mga kaibigan, paano nangyari yon? I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Please subscribe my YouTube channel. Nako, ay matindi ho ito. Sandalit lilinawin po natin. Ibig sabihin ho, itong si Sara di umano ay kasangkot ni Digong sa mga kalukuhan, yung mga kinitilang buhay, yung mga nawalan ng buhay, mga tinaniman, pinahirapan, basta't yung sa EJK killings. Kasangkot di umano si Sara Sayad Lustay Duterte, kaya't bibigyan din ng arrest warrant and then ikukulong diyan ho sa Dahig, Netherlands kapag naaresto. Mga kaibigan, disclaimer lang ho, una na pinangalanan ho ng ICC itong si Bato at si Bongo at iba pang retired official. Isang tabi po muna natin yan. Ang kapanapanabik po ngayon, marami ang nagulat dahil sa ginaganap pong confirmation hearing ay ang pagbanggit ng pangalan na Sara Lustay Duterte na kasangkot ni Digong Duterte sa walang awang mga kinitil ang buhay, kaya dito tumatakbo sa kasong Crimes Against Humanity. Mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayo kung pwede lang patapusin ang vlog na ito at nang sa ganon lubos po nating maunawaan dahil marami po ang nagtatanong. Kasama raw si Sara Sayad Lustay Duterte na dadalhin sa Dahig, Netherlands, i-issuehan ng arrest warrant. Napakarami po ang nagtatanong sa comment section na kailangan dapat kasama ito. But anyway, bago po ibahagi po sa inyo ang kakulang resibo, gusto ko munang kunin ng inyong panig. Pabor po ba kayo na itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay dalhin ho diyan sa Dahig, Netherlands, arestuhin katulad ng nangyari kay Digong Duterte dahil di umano siya ay sangkot o kasangkot, co-perpetrator ni Digong Duterte ng kanyang ama. In reaction sa comment section, inanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Heto mga kaibigan, shoutout po sa lahat. Pakinggan po natin. Naniniwala si Assistant Counsel to the International Criminal Court Attorney Cristina Conti na maagang announcement ni VP Sara ng kanyang kandidatura ay maaaring magpalutang sa umano'y naging papel nito sa War on Drugs campaign ni former President Rodrigo Duterte. Isa sa dahilan kung bakit sinampahan ito ng kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Maliwanag ni Attorney Conti, ito dahil upong mayor ng Davao City si VP Sara taong 2011 hanggang 2013 at na-re-elect na alkalde taong 2016 hanggang 2022. Pasok sa timeline ng War on Drugs campaign ni former President Duterte. Ipa nito. Ayan mga kaibigan, ito ang mas matindi. Ang kumpirmasyon mga kaibigan na pagbanggit ng pangalan ni Sara Lustay Duterte. Ito po,
Huwag niyo pong kaligtaan panoorin. Nako, na magugulat ho kayo. Ito, oh. Ito, hindi nakakagulat kung lumabas ang pangalan ng ikalawang Pangulo sa mababanggit sa confirmation of charges ng kanyang ni former President. Inulit ko. Kahit pa nito, hindi nakakagulat kung lumabas ang pangalan ng ikalawang Pangulo sa mababanggit sa confirmation of charges ng kanyang ama. At ang pagtuloy dito sa Davao Del Sur ay isang criminal enterprise sa Davao sa Mayor at Chief of Police at iba pang mga susong tao ay naging kabahan. Kaya hindi pa ako magugulat at pagbukat din nakabahagi si Sara Duterte ng investigasyon ng crimes against humanity sa kaso ng tatay. Ayun mga kaibigan, buhat sa UNTV, salamat. Paintulot ang paggamit ng inyong audio clips. Hindi po tayo nagpapakalat ng mga fake news dito. Kung pinanood nyo po ang full video na ito, nandiyan ho ang resibo. Maliwanag ho na inaabangan ngayon ng taong bayan sa gaganapin na confirmation charges dito ho kay Digong Duterte. Ay pwedeng mabanggit, posibleng mabanggit ang pangalan ni Sara Sayad Lustay Duterte na isa umano nakasangkot co-perpetrator ng kanyang ama na itong si Digong Duterte. Napakaliwanag mga kaibigan. Ang tanong, kailan babanggitin? Hindi pa ho nababanggit ha mga kaibigan, kaya't marami ho ang nag-aabang. Hindi pa ho nababanggit. Malalaman po natin kasi ilang araw po itong hearing na ito. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, o pwedeng ilang oras lang ay pwedeng mabanggit na ang pangalan ni Sara Lustay Duterte. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong punto. Kaya kapit mga kaibigan, wag po kayong bibitaw dahil maya-maya ho, basta't ngayong araw na ito sa Pilipinas ay magsisimula na ang confirmation charges laban ho kay Digong Duterte na ilang araw pong gaganapin yan. Ilang araw na gaganapin. Kaya't kapanap-panabik po ito para sa lubos nyo pong pangunawa. Hintayin po natin ang officially na banggitin anumang oras, anumang araw itong pangalan ni Sara Lustay Duterte nakasangkot di umano diyan sa kasong crimes against humanity nung siya ay mayor pa diyan sa Davao. Ay maaaring tama nga naman kasi hindi naman pwedeng gumawa si Digong Duterte nang walang kasangkot. Hindi naman pwedeng makulong si Digong Duterte nang walang kasangkot. Sino ang mga kasangkot? Alam ang kasangkot ni Digong ay mga tambay. Anong lakas ng loob nun? Siyempre ang mayroong kapangyarihan nung sila ay inaabuso ang kapangyarihan. Yan ho si Digong Duterte, yan ho si Sara Sayad Lustay Duterte, yan ho si Bongo, yan ho si Bato de la Rosa na sila ngayon ay officially abangan po natin kapanapanabik kung sila ay kasama diyan ho sa confirmation na babanggitin ang pangalan. Bagamat nabanggit ho ang pangalan ng mga senador na nabanggit ko, ang inaabangan po ngayon ay itong si Sara Lustay Duterte. Kaibigan, isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Panahon.